Paz, saka bahala po ang Santa Cruz. Ang Diyos ay totoo, ang mahal na ina ay totoo. Hanggat ako'y nabubuhay, hindi ko siya ititigil. Kasi napakalaking bagay sa akin yan. Ang mahal na Poong Santa Cruz always reminds me of the hardships of Christ. Pero mas nagpapaalala siya sa akin ng tibay ng pananampalataya ng mga Aglipayano sa Noveleta. Kung paano siya nakarating dito, yung kwento, kung paano marami siyang tao na pinaghimalaan at maraming tao na tinulungan, pinagaling. So yun yung mas nakaka-amaze para sa akin. Kaya ako, bukod sa pagbibigay dun sa replica, I made sure na magkaroon ako ng replica. Kaya lang, syempre, miniature lang yung replica ko. But it's an exact mini replica. So hindi basta kus pati yung hugis ng kahoy, hinulma talaga at kinuha mula sa original. Pero maliit lang. For my personal belonging. And just recently, last year, I made sure na magkaroon ako ng replica din ng Nanay Paz. Maliit lang din, nagpagawa ko kasi syempre kailangan may partner yung Santa Cruz ko. The same way. Doon ko pa talaga gusto yun kasi I won't settle na picture lang or yung framed portrait lang niya yung meron ako sa bahay. And I was really happy nung dumating yung replica na yun sa bahay namin. Tuwang-tuwa yung mami ko. Sorry. Tuwang-tuwa yung mami ko nung dumating Nanay Paz. Kasi ano na siya nun eh, hindi na siya makatayo nung time na yun. Tapos nung dumating yun, nilapit ko sa kanya. Dinala ko yung Nanay Paz sa kanya, sa tabi niya. Sabi niya gusto niyang humalik. Tapos wala siyang tigil ng haplos. Nagdasal siya. Sabi niya, pagalingin niyo po ako. Tanggalin niyo po itong sakit ko. Kasi nabalian siya noon, hindi siya makatayo. Mahina siya noon. Tapos during those times, yun yung time na nagka-COVID ang tito ko. Nakaksidente yung lola ko. Bedridden siya. Tapos dumating yung Nanay Paz. Haplos siya ng haplos nung time na yun. Hinahalikan niya, nilalapit ko sa kanya yung santo. Dasal siya ng dasal. Nung fiesta na naggayak tayo sa mga bahay-bahay natin, nilabas ko yan. It was the first time na nilabas ko talaga siya sa labas ng bahay na naka-wheelchair. Kasi gusto talaga niya makita, gusto niya makita yung ayos. Kahit hirap siya. Kasi yung sa gabi, ako yung katabi niya matulog. Every night, nagdadasal siya, naririnig ko talaga. Nanay Paz, Santa Cruz, pagalingin niyo na po ako, tanggalin niyo na po itong sakit ko. Every day, every night. Hanggang sa last days niya, hindi na yung hiling niya. Sabi niya sa Nanay Paz, dala Santa Cruz, nahihirapan na po ako. Kunin niyo na po ako kasi hirap na ako. Pero noong mga ilang days na yon, kinokontra ko pa yung dasal niya. Sinasabi ko sa Nanay Paz, Santa Cruz, siyempre, ako, wag po kayo makikinig dyan. Kung ano sinasabi niyan. Sa dasal ko. Pero siguro mga last 3 days niya, nahihirapan na siya.
Ganun na rin hiniling ko sa Nanay Paz at Santa Cruz. Sabi ko, Nanay Paz, kung ano yung kaloob niyo sa lola ko, anong gusto niyo mangyari sa mami, pinapaubaya ko na po kasi nahirapan na siya. Andoon kasama namin ng Nanay Paz sa Santa Cruz doon sa sala kung saan kami natutulog. At gabi-gabi, lagi niyang babanggitin yung Nanay Paz. Oftentimes, sasabihin niya, ihaplos siya. Ilalapit ko sa kanya. Kahit medyo malabo-labo na yung mata niya, kakapain niya yung mukha ng Nanay Paz. Haplosin niya, lagi niya sa dibdib niya, ihahagod niya sa dibdib niya, ihahagod niya sa mata niya. Ganon din siyang kadiboto ng Nanay Paz. For so many times, ang mga patron talaga yung naging strength namin na family, sa akin. Kaya yung pasasalamat namin sa kanila, hindi rin matatapos. Kung paano ko kinalakihan yung pagdedebosyon ko sa kanila, it will be the same devotion that I will give until even my last breath. Kasi yung pasasalamat ko sa buhay na meron ako ngayon, they have guided me well. At pag meron akong pagkakamali na ginagawa sa buhay, sa kanila ko lang din sinasabi at hinihingi ng tulong para itama. So, basically, ang Nanay Paz sa Santa Cruz ay naging malaking bahagi ng buhay ko bilang Aglipayano at buhay ko bilang tao.